palakpak ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Shane, tawag nga uli si Shane. Nasaan ba si Shane? Shane. So, siya yung nag-opening prayer sa atin. Shane, punta ka dito uli sa itaas. Gusto nating mag-umpisa sa atmosphere of celebration. Ano po? Miss Architect, Shane Cabello. Shane, gaano katamis yung tagumpay na ito? Pagkatapos, pwede ka bang mag-share din, anak? Kahit kaunti ng dinaanan mong hirap bago mo maabot ito. And we believe this is all for God's glory. Sabi mo nga, may time, may season of victory, may time parang natatalo tayo. Anak, yung testimony mo is, regalo mo ngayon sa bawat isa na nangangarap na makarating din sa mga ipinagkaloob mo sa Panginoon. Can you share in a few minutes, anak? Thank you, Jesus. To be honest po, nag-start po ako sa church na puno po talaga ng pangarap. Puno po ako ng pangarap. Pero nung the more po na nakikilala kong Panginoon, parang tinanggal po ni God lahat yon. Parang ang tinira niya lang po is mas makilala ko si God. Pero through time naman po, the more na ina-enjoy ko lang po yung presence ni God sa buhay ko, in-enjoy ko lang po na hanggang sa nagsiserve na po ako, hindi ko po namamalayan, natututo na rin po ako mag-pray, natututo na rin po ako mag-devotion. Unti-unti, binalik din naman po ni God yung pangarap ko, which is yun nga po yung isa, is yung makapasa po ng board exam. Yun po yung isang binalik ni God na pangarap ko, na kita ko po na ito pong journey ko po sa pagre-review hanggang pag-exam. Yes po, maraming takot. Takot na baka hindi ka makapasa or ma-fail mo, mapahiya mo yung parents mo. Or may mga ganun ka pong takot. Pero mas nanggibabaw po sa akin yung pagsama ng Panginoon. Parang, naiyak po. Parang, dahil po, mas pinili ko po na maglingkod sa Panginoon. Parang sobrang nakita ko po yung miracle na lahat po parang pinrovide na ni God. Yung pambayad ko po ng review, yung pagre-reviewhan ko. Parang lahat po parang dinadala na lang po ako ni God dun sa tagumpay. Parang ako na lang po dinadala po ako ni God sa tagumpay. Parang ako kailangan ko na lang pong maniwala. Kailangan ko na lang pong maniwala. Lahat po ng devotion ko, sinasabi po ni God, panalo ako. Pero ako po, pag nakikita ko po yung sarili ko na hindi po talo po ito, Lord. Even po nung nag-exam ako nung day 2, nagkasakit po ako noon. Pero pinilit ko pong tapusin yung exam. Kaya piling ko po, talo na to, Lord. Pero lahat po ng devotion ko, sinasabi po ni God, panalo po ako na ipapanalo niya po ako dito. Kaya sabi ko nga po, nung kinakausap ko po si God, Lord, time will tell na lang talaga kung totoo tong pangako mo. Which is, tinupad niya naman po nung Wednesday. This Wednesday po, yun nga po lumabas yung result na ipinasa po ako ng Panginoon. And naniniwala po akong hindi po ito masasakatuparan kung hindi po ako sinamahan ng Panginoon. Sobrang clear po sa akin na nangyari po to kasi sinamahan po ako ni God. Yun po yung totoo po sa akin. Maraming salamat po. Okay, pag-pray naman natin si Shane. Alam niyo po, isa siya sa usher natin. Tingnan niyo po, she is an architect ngayon and yet nag-a-usher po siya kasi isa ito yung nakikita niyang paglilingkod or paraan. At the same time, worship leader po siya sa PC Malabon. Walang pinipili po na pwede niyang gawin para sa Diyos. So mga kapatid, ang Praise Church family ay nakikigalak sa tagumpay ni Shane, ni Architect Shane, na ang dami pang tutulungan ng ating Panginoon. Pero again, hindi tayo naniniwala na naabot niya to nang walang mga sakripisyo. Hindi tayo naniniwala na hindi rin siya umiyak. And that is the beauty na merong Diyos at mga tao na pwede mong pagsabihan ng journey mo sa buhay. Let us pray, Father God. We give you all the praises. In times of tears,
joy, in every season of our lives, andun ka po kay Architect Shane. Salamat po, Panginoon. Through this profession, maraming mabubuong buhay, hindi lang building. Kundi ipapakita ni Architect Shane kung gaano ka kabuti, Panginoon, kung gaano ka rewarding ang maglingkod sa iyo, O Diyos. Kaya Lord, hindi lang siya magiging arkitekto, magiging mapaglingkod na arkitekto na nagmamahal sa aming bansa at magiging pagpapala sa marami po, O Diyos. This is the beginning of another journey. After makapasa sa board exam, mga challenges, ang dami na naman. Pero tutulungan mo siya, hahakbangan mo siya, and we declare, God is moving upon her life, O God. Thank you so much sa lahat ng ito, Panginoon. Ikaw ang aming pinasasalamatan. Tinutupad mo lagi ang pangarap ng Praise Church, O God, na tunay, Panginoon, ikaw yung nagbubuo ng pangarap at nagkakaloob talaga ng katagumpayan. Thank you so much, O God, in Jesus' name. Amen at amen. Once again, to God be the glory, Architect Shane Cabello. Anak, God bless, anak. God bless, God bless. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. One, two, three. Okay. Sorry. I want to read this and I want you to meditate this for a while. Sino yung tunay na nakakakilala sa buong pagkatao mo? At sino yung tumutulong sa iyo para ka maging higit na kamukha ni Kristo? Okay? Minsan may mga tao na ang daming kaibigan pero walang totoong kaibigan. Nasa gitna ng karamihan pero walang kasama sa buhay. Meron ka bang mga taong napagsasabihan mo ng iyong tagumpay at mga kabiguan? Meron bang tao na tumutulong sa iyo para maging kamuka ni Kristo? It is a great deception na isipin at paniwalaan na pwede ka naman talagang magtagumpay na nag-iisa lang, na pwede ka naman talagang mag-grow sa Lord na nag-iisa ka lang. Hindi po totoo yun. We need people. Kaya nga sa patuloy natin ng pagtalakay ng community, we should value other people. Dahil ang tunay na paglago sa pananampalataya ay nangyayari kapag may mga taong naglalakad kasama mo, nagpapayo, nananalangin, at nagtutulungan. Do you agree? Do you agree po? Na kailangan talaga natin sa paglago natin, kailangan may mga taong pwede talagang magsabi sa atin kung ano yung sitwasyon natin, kung ano yung mga bagay na kailangan po nating, hindi lang yung gusto nating marinig, kundi yung kailangan nating marinig. Sino rito yung aware ka, may totoong nagpe-pray sa iyo? Kaya ito pong topic na ito sobrang halaga po. Do not be deceived. Na pwede nating kayanin ang lahat ng bagay nang nag-iisa lang tayo. Pwedeng present pero hindi planted. Pwede po yun. Again, dadaanan po natin yan. You need people. You need community, you need connection. Kailangan po natin ng mga tao. Kailangan natin ng grupo. Kailangan natin ng mga koneksyon sa buhay na tunay po na tutulong sa atin. Totoo po yun. Hindi, alam nyo po, ang labong magtagumpay kung nag-iisa ka lang, mas mabigat ang laban ng buhay. Kung dalawa, makakalaban. Kung tatlo, maaring
manalo. Kaya ito po talaga yung inilalagay ng Diyos sa puso ng inyong lingkod. Sana magkaroon tayo ng ibang pananaw na mula sa Panginoon, kailangan natin ang isa't isa. Hindi naman kailangan sobrang lahat kilala natin, pero may grupo tayong pinagtitiwalaan na kasama nating lumalago sa ating Panginoon. Okay? Again, God doesn't just want to grow your faith, He wants to grow you with others. Okay? So, gusto ng Diyos palaguin ang iyong pananampalataya, pero hindi ka lalago sa pananampalataya nang wala ang tulong ng ibang tao na pwedeng magturo, magbantay, mag-alaga, magpaalala, mag-correct. Kailangan po nating lahat yan. Okay? Tama rin naman na may mga magulang tayo na nagpapaalala, pero iba din talaga yung grupo. Ano po? Na meron kang sinasamahan na katulad mong gustong lumago para sa Panginoon. Ito napakaluma na tong illustration eh. Ano po? Tanggalin mo daw yung isang kahoy sa nagliliyab na apoy. Yes, nagliliyab pa rin naman siya, pero eventually, unti-unting mamamatay. Okay. On contrary, maglagay ka ng isang malamig na kahoy sa nagliliyab na apoy, alam nyo, continue na maglilipad yan, continuous na nagliliyab yan, basta kasama siya sa mga nag-aapoy. Pakinggan nyo to, sobrang powerful to. The enemy isolates, but God integrates. So the number one enemy pa rin na ginagamit ng demonyo is to isolate you. Solohin mo yung problema mo, solohin mo yung struggle mo, solohin mo ang maraming bagay, makikita mo ang hirap, ang sakit, ang bigat. Muli, kasi tingnan nyo po, the world celebrate yung idea ng independence. Maraming tao gusto maging malaya, walang nakikialam. Pinakadelikadong buhay yung taong walang nakikialam. So habang sineselebrate equality, kanya-kanya, independent tayo sa isa't isa, hindi interdependent tayo. Mas maganda yung accountable tayo sa mga tao. So the enemy isolate, but God integrates. We should value people, community, and connection. Kaya po, to be honest, nakakatakot kapag meron kang hindi nakikita sa church, pag meron kang hindi nakikita sa life group. Hindi ko na po patataasin ang kamay nyo po. Ilan ho sa atin dito, bukod sa Sunday, meron kang, during weekdays, meron kang life group or cell group na inatenan. Meron kang grupo na sinamahan. Kasi, hindi ko alam kung lalago tayo yung umaten, umupo, nakinig, umalis. Umaten, umupo, nakinig, umalis. Yung hindi natin malang na-process, even yung pinag-aralan po natin. Kaya, alam nyo ho, yes, totoo po yun, nakaka-encourage din magsalita sa napakaraming tao. Pero sometimes, ang nababalyo ko pong usapan yung, minsan yung 1-to-1 lang, o kaya 3 kayo, parang ang dami mong na-accomplish kaysa umaten ka ng conference. Yung ang dami mong napakinggan, pero pag uwi mo, wala kang naalala. Pero yung mga taong nagsabi sa iyo ng importante at totoong nakakaalam sa buhay natin, very powerful. Very powerful. So this is our goal. Talagang pang millennials, squad goals. Grow together. Yes, pwede ka lumago na nag-iisa, pero mas totoong lalago tayo kung tayo po ay sama-sama. We need to grow in community. May 5 po akong i-share sa inyo, mabilis lang to, 5 bagay na pag-uusapan po natin, paano tayo lalago sa community. Okay? Paano tayo lalago sa pamagitan ng pagsasama-sama?
Alam nyo po, ito yung season na verse na ipinagkaloob na naman sa atin ng Panginoon, Acts chapter 2, 42, 47. Sobra akong nangangarap na yung Acts 2, 42, 47, maranasan nating lahat. Yung may totoong pinagmamalasakitan ka, may totoong nagmamalasakit sa iyo. Yung totoong may nananalangin sa iyo, may totoong pinapanalangin ka rin. Hindi yung nagkita lang kayo, para nagkwentuhan lang kayo, pero wala naman talagang totoong nangyari. Kaya ang sarap, Lord, sana buhayin mo ang Acts chapter 2, 42, 47, hindi lang sa praise, kundi sa maraming simbahan. Yes, time sila ng persecution pa that time, and yet umusad sila. They are unstoppable because they are practicing Acts 2, 42, 47 principles. Okay? So, number 1, hindi sapat ang attendance. Dapat may presence of heart. Hindi dapat attendance lang. Dapat may presence of heart. Ano pong ibig sabihin nito? Kasi totoo naman pwede kang umaten ngayon, pero lumilipad ang isipan natin. Tama? Kaya hindi lang yung umaten, parang ganito lang. Pag umaaten ka ba talaga ng church, gusto mo talagang ma-worship si God? Pag umaten ka ng cell group, excited ka ba talagang umaten or nakakahiya lang hindi umaten? So, tingnan natin. Ang Book of Acts, ganun ba yung mindset nila? Hindi Tingnan nyo po yung Book of Acts, chapter 2, 42. O, kuha natin yung Pinoy version. Ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga apostles. Ginamit nila ang oras nila para matuto. Do you have time para magpalago at magpatatag talaga sa Panginoon? Sino yung umaaten ng cell group, ang una mong naalala, ano kaya merienda? Dati, pansit luglog, alam mo pa rin yun, alam mo yung nakaraan. Ano yung lesson na natutunan mo? Hindi ko na po maalala yung lesson, pero yung merienda natin, alam ko po, pansit luglog. Ano po, pansit canton. Pero sila, tinan mo, ginamit nila yung oras nila para matuto sa mga apostles. What does it mean? Yung Book of Acts, chapter 2, nagpupunta sila roon na may kauhawan na matuto, na marami pa akong hindi alam, kailangan ko matuto. I cannot afford to do or to face this life this week without receiving from the Lord. Nagsasama-sama sila parang magkakapatid, nagsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at sa pagpe-pray. Wow. So tingnan nyo po, so hindi lang sila umaten. Kinumit nila talaga ang buhay nila na lumago. Kinumit nila ang buhay nila sa mga taong gusto na lumago rin na makilala si Jesus. Grabe, ang ganda ng kanta nitong Waymaker nito. God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper. That is who you are. Sino po rito gusto niyo pong makilala pa talaga si Jesus? Can I hear amen? Mas makikilala mo ang Diyos, ginagamit ng Diyos, yung mga kapwa natin mananampalataya para i-reveal si God. Yung marinig ko lang yung testimony ni Shane kanina, yung pumasok na punong-puno ng pangarap, pero minsan marami ring frustration, marami ring mga bagay na kinaharap. Kitang-kita mo yung journey niya na sinasamahan siya ng ating Panginoon. Huwag kayong maniniwala. Alam niyo ho, nung makakilala ko sa Panginoon, hindi na ako nakaharap ng problema. Talagang sinuwerte talaga ako. Dire-diretso na yung success. Sumakses talaga Grabe yung lahat ng bagay sa buhay ko. Walang katalo-talo. Hindi totoo yan, ha? Wala ko kayo makikitang ganun. Hindi po, totoo po yan. Okay? So, mga kapatid, huwag lang puro attendance. Kailangan devoted. Yun talagang kinumit mo ang sarili mo. Seryoso tayo.
Umattend tayo na may inaasahan. Umattend tayo na may kauhawan. Umattend tayo, wag lang nakakahiya kasi sa leader po natin. Alam niyo po yung may attitude na parang laging nakakahiya. Bandang huli, sila yung mga hindi matatag. Yung pinagbigyan mo lang. Pinagbigyan mo lang. Kaya no wonder po, pasensya na po. Kaya kahit tumagal na tayo mga leader sa church, ikaw pa rin yung pinakamatampuhin sa lahat. Totoo, kasi hindi nag-grow. Hindi po nag-grow. Kaya mga kapatid, we should value yung being devoted, wag lang umaten. Ano po? Pero siyempre, ang unang step is, kailangang umaten. Okay? Umaten, nadala ang puso na makinig, magbigay, matuto, ano po, para sa Panginoon. Okay, assignment natin, pero basahin muna natin to. You cannot grow in a place you refuse to commit to. Kahit sa trabaho po, hindi ka lalago sa lugar, sa company mo na hindi mo kinumit ang puso mo. Kung ang goal mo lang ay kumita, hindi ka lalago. Pero kung ang goal mo, magtrabaho, matuto, maglingkod, saka kumita, okay lang yon, panalo ka. Hindi ka lalago sa isang lugar na pupuntahan mo na hindi tayo nagko-commit. Halimbawa, 8 tayo, 5 lang ang nag-commit, pagkatapos yung 3 parang excuse. Ay, malabo po yun, hindi ka lalago. Ang lalago, yung 5 na nag-commit. Pero yung ikaw o tayo na gusto natin kung kailan lang natin gustong umaten, hindi po tayo lalago. Walang growth kung walang commitment. Can I hear amen? Ang laki ng nawawala sa atin kapag hindi tayo nakaka-attend ng cell group or life group. Okay? So, sige. So again balik ko lang muna to. Hindi sapat ang attendance, dapat dumalo ka, nakasama mo ang iyong puso. Oy, wag naman kayong yung parang ganito, umaten ka nga pagkatapos, talagang sobrang bigat na bigat sa puso mo. Baka ang kailangan nun, mag-unwind lang muna, huminga ng malalim, po. Salamat sa Diyos na appreciate natin kahit binaha tayo kagabi, po, kahit ang panahon natin hindi maayos, pero still, andito ka. Sana, kasama mo sa pag-attend ay ang puso mo, na gusto mong matuto at lumago para sa Lord. Malakas na palakpak naman ibigay natin sa Panginoon. Come on! Wow, thank you, Jesus. So, ngayon po, this coming Monday, ang hiling ko lang po sa mga primary leaders, i-meet po natin. Hindi muna po ako mag-mentoring this coming Monday. Kayo muna po ang mag-meet sa mga leaders nyo po. Invite nyo lang uli sila. Sa Tuesday, wala mo ng Tuesday community. Kasi Wednesday po is fusion natin. Po? So, yung mga cell leader naman, i-meet nyo naman po kahit 2 o 3 lang tayo. Ibalik natin yung idea na kahit sa Jollibee, McDonald's, po, sa Dunkin' Donut dyan, ho. So, punta kayo sa lugar na kung saan pwede kayo mag-usap, pwede kayo mag-meet. Muli ho natin itong buhayin at pag-alabin ang apoy po, ng pagla-life group sa buhay. Okay. Number 2, wag puro, tamang term? Aesthetic o aesthetic? Aesthetic, dapat authentic. Ayan. Wag puro aesthetic, wag puro pagpapaganda. Kailangan ng pagiging totoo sa buhay. Hindi naman ang requirement sa pag-attend ng cell group, kailangan lagi kang okay. Talagang meron time sa cell group, nag-iiyakan, meron sa cell group, nagkukulitan, meron talagang time ng life group, mukha tayong lutang lahat, po. Merong ganun, po. Tapos na ba? Di ko alam na nagsimula na tayo. So, wag puro aesthetic po, kailangan maging authentic. Misa kasi iba natatakot, bakit hindi ka umaten? May problema po kasi ako Parang baligtad. Hindi ba dapat doon ka umaten? Hindi ka umaten dahil may problema ka. Hindi ba mas lalong kailangan mo sila? Kasi, alam nyo po, hindi naman lahat ng problema at may problema, solusyon lagad ang hanap Ang gusto lang ng mga taong may problema, meron kayang makikinig sa akin?
Meron kayang taong maniniwala sa sasabihin ko? Mga life group leaders, huwag din naman kayong mahiya at matakot. Baka wala akong sagot sa mga problema nila. Sometimes, ang kailangan ng mga dumadalo, makinig ka lang. Minsan, sinusolusyonan mo na eh. Mukha ka may problema, eto gagawin mo ha. Mag-devotion ka umaga hanggang gabi. Huwag kang tumigil ka, tatawag sa Panginoon. Lumuhod ka. Hindi pa nga naunawaan ng tao yung ganong bagay. So mga kapatid, medyo superficial kasi eh. May mga cell group na mukhang cute lang, pero wala naman laman. Yung nagkwentuhan lang sila. Ano po? Ng jowa nila, yung ganyan. Sino nanalo sa Miss Universe? Si Pacquiao ba? Ba't naman nasali sa Miss Universe si Pacquiao? May laban po siya sa boxing by July 19 po. So tingnan nyo po ito, tingnan nyo to ah. Huwag lang puro pagpapaganda. Kailangan maging totoo ang puso natin. Okay? Kaya nga ipagtapat nyo sa isa't isa ang mga kasalanan nyo at ipag-pray nyo ang isa't isa para gumaling kayo. Mabisa at malaki ang nagagawa ng prayer ng taong matuwid. Yung taong nagkamali, hirap na hirap po yan. Minsan niya, ang term ko dyan, meron demonyong umaalipin sa kanya. Yung parang lagi siyang nababothered. Kaya nga, kung maunawaan natin, lahat ng tao may struggle, may mga guilty feelings, instead na i-condemn natin sila, mas lalo natin silang maunawaan. Amen? Hindi naman ibig sabihin kapag nagkasala ka, hindi ka na mahal ng Diyos. Although siyempre makakaramdam ka na parang malayo ang Diyos, pero hindi ang Diyos ang lumayo, ikaw ang lumayo sa Panginoon. Kaya alam niyo po, yung confession, yung pag-amin, yung pag-share nito ay napakalaking freedom sa mga taong nagkakamali, nagkakasala. Kaya napakaganda sa grupo, meron tayong safe place na okay lang tayong makinig din, ano po, kung meron mga pagkakamali na kailangang ituwid. O listen to this, tingin po kayo sa akin, hindi ka gagaling nang hindi ka umaamin. Buti pa yung anak ko si Owie, laging umaamin, I am bored, Daddy. Talaga itong anak ko na to, lagi na lang naboboard sa buhay. Napaka-active po talaga sa buhay. Minsan na may mga bagay na kailangan lang tayong i-release at sabihin pag nasabi na natin, okay na ako, okay na ako. Lalo na po kung talaga may pagkakamali. Lagi kang bounded, para kang laging hatak ng demonyo na sinasabi niya, bitag kita. Wala kang magagawa. Hindi po. May kapatawaran sa anumang uri ng kasalanan. Can you hear amen? Okay, tinumpa natin to. God cannot heal the version of you that you keep pretending to be. Hindi ka pwedeng pagalingin ng Diyos at maging ikaw bilang ikaw sa nais ng Panginoon kung lagi tayo nagpapanggap na malakas, lagi ka nagpapanggap na okay, lagi ka nagpapanggap na walang struggle, lagi ka nagpapanggap na malakas ako, wag niyo akong kaawaan, wag niyo akong pag-uusapan. Alam niyo ang sarap yung sana meron ma-share mo rin kung talagang ano yung struggle mo. Yung minsan nahihirapan kang kontrolin yung pagiging immature natin. Yung minsan, alam mo merong yung temper natin, yung init ng ulo. Hindi ba ang sarap na maging honest lang din po tayo? Saan yung ating kahinaan na pwedeng makatulong po yung iba so other people can pray for you. Hindi tayo nagse-cell group para magpa-impress. Hindi tayo nagla-life group or nagsasama-sama para sabihin, ano po, na lahat tayo is okay. Okay lang po na hindi maging okay. Pero wag naman laging puro hindi okay. Kailangan lumaban din naman tayo para maging maayos yung buhay natin. Kaya ako po parang in a sense, sobra akong na-excite. May malaking mangyayari kapag tayo ay nagsama-sama, devoted, dala ang puso, authentic, handa na magsabi, handa na makipag-connect sa ibang tao
na meron ding same struggle na katulad mo. Sa Mark 11, naglalakad si Jesus. Sa malayo, may nakita siyang puno ng igos. Napakalago ng dahon, very impressive. Mapagkakamalan mo siyang ang daming bunga. Pero habang papalapit sila, yung napakalagong dahon, napakalagong puno na ito na puro dahon, wala palang bunga. Alam mo, sabi ni Jesus Christ, hindi ka na mamumunga. Hindi ibig sabihin is galit si Jesus sa igos. Ang kausap niya talaga dito is mga alagad. Parang sinasabi ni Jesus, alam niyo nung isinama ko kayo, hindi ko naman laging ang nais, kwentuhan niyo ko lagi na magagandang bagay. Yun din po ang takot ko po sa mga leaders, sa mga outreach pastor natin, na baka akala nila pag nakita nila ako, laging ang hinihintay ko ay yung magandang sasabihin nila at paglago nila. Pero ang hindi nila alam, ready po akong makinig sa mga frustration nila, ready po akong makinig kung ano yung mga talo at struggle na pinaglalabanan natin. I am not here po para magpa-impress po tayo. Ako rin po medyo nakalibrate na rin ng konti. Yung laging parang gusto mong magpakitang gila sa buhay. Mapapagod ka pag puro ang gusto natin is pagpapa-impress. Meron time, pag naging authentic ka, yan ay byproduct. Yung paglago is byproduct na lang ng pagiging authentic natin. Sana matagal mo nang na-overcome yung struggle mo kung naging honest ka lang. Okay? Ito nga po yung parang nakikita ko rin according sa pag-aaral. Maraming tao mukhang matapang, pero yun yung mga taong punong-puno ng takot sa buhay. Lalo na yung mga nag-gym na puro muscle. Ang dami rin daw pala. Although maganda mag-gym, maganda po, nakakatulong yan. Pero hindi ibig sabihin, malakas ka sa katawan, sobrang lakas mo na sa buhay. Again, huwag magpa-impress, maging authentic, at maging honest sa buhay. Doon tayo lalago. Can you hear amen? Malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Hallelujah. Meron po akong GC na ginawa para sa mga life group leaders, dito man sa main o sa mga outreaches man. So, after this, isesend ko po doon sa GC. Pag-usapan nyo po ito, kasi hindi ko naman kayo matatanong po dito Pero doon, pag-usapan nyo po, isesend ko po mamayang gabi, pag-usapan nyo po by Monday, even sa inyong mga leaders, or sa inyo pong mga members. Again, hindi ang nais ng Diyos, tayo ay magmukhang puro dahon, gusto niya magkaroon ng bunga, may nangyayari sa iyo. Especially, the fruit of the Holy Spirit, mas nakikita niya, mas mapagpasensya ka na ngayon, mas matalino ka na ngayong magdesisyon, at mas maunawain ka na ngayon. Okay? Sabihin mo nga sa katabi niyo po, ibang-iba na ang buhay mo ngayon. Lumala kaysa dati. Hindi siyempre bumuti naman kaysa dati. Don't let the fear of looking broken keep you from being healed. Okay? Huwag ka na mag-pretend na sobrang okay mo. Honest naman si God at alam naman ni God, pare-pareho lang tayong may struggle sa buhay. Pare-pareho lang tayong may pinagdadaanan. Ano po? At ang Diyos ang tutulong sa atin kasama ng mga taong inilagay ng Diyos sa buhay natin para maging okay po tayo. Ano yung unang principle? Huwag ka lang umatin. Dalhin mo ang puso mo. Pangalawa, huwag na magpa-impress. Maging honest. Maging honest. Maging authentic. Kaya sana, huwag yung grupo natin, payabangan lang ng testimony. Ano po? Okay, mag-testify pero to God be the glory pa rin. Okay? So, number 3, huwag takasan ng kirot, doon ka pinapatalas. Huwag takasan ng sakit, doon ka pinapalakas. Kasi sa cell group, pwede naman talagang dumating ang pagkakataon, may kiskisan din pong nangyayari.
walang perfect na cell group. Walang life group na okay or perfect. May cell group na ang mga member niya nagtatampo sa leader niya. Marami namang ganun po, ano? Merong leader, nagtatampo din sa member niya. Merong ganun. O, naka-offend ka, na-offend ka ng leader mo, pero yung leader mo, na-offend mo rin naman eh. Pareho lang eh. So huwag takasan ng kirot. Kung nagkaroon ng problema sa cell group, kanya-kanya na lang tayo. Huling cell group na natin to. O, wag namang ganun. Ano po? Wag namang ganun. Okay? Tingnan niyo po yung passage na ito. Bakal ang nagpapatalim sa bakal. Tao din ang nagpapatalas sa isip ng kapwa niya. Wow. Ang galing nito, no? Bakal sa bakal. Ano po? Nakakita na po, nakarinig na po kayo ng ano po, yung nakikiskisang bakal? Nakita na po ba kayong bakal na nagkikiskisa na sobrang tahimik? Pag kinikisil mo, wang! Pag nagkikiskisan, ang ingay! Ang ingay po, ang ingay! Wala akong kiskisa na tahimik. Bakal sa kapwa bakal, pero ginagamit ang bawat isa at ating karanasan para tayo tumalino sa buhay. Okay? So, ang ganda-ganda po ng principle ng Proverbs 27:17. And this is the picture also of life group or cell group. Kahit merong hindi pagkakaunawaan, pero unti-unti nating natatanggap ngayon ang bawat isa. Sabihin natin lahat, walang personalan. Okay, issue lang. Ano, kaya yun ang pangarap din natin na kaya nating mag-usap kahit gaano kabigat. Be objective lang po. Wag yung ano po, give them the benefit of the doubt. Tinitira na naman ako nito. Pinatataman. Alimbawa, dalawa lang kayo nagse-cell group. Alam mo, minsan nga may kaharap ako eh. Dalawa lang kayo. Siya na talaga yun. Ano po, siya. Huwag niyo naman pagalitan yung umaten. Ano po? Umaten na nga eh. Pinagalitan mo pa. Amen mo ba tayo doon? Huwag naman. Okay, tingnan natin to. Not everyone in your life is there to make you comfortable. Some are there to make you better. Wow. Tagalogin natin po hindi lahat ng tao sa buhay mo ay naroon para maging komportable at maging magaan ang buhay mo. Maraming pagkakataon naroon sila para umayos at bumuti ang buhay natin. Amen? So, hindi lahat, kung gugustuhin mo, lahat okay kayo, wala hong ganon. Walang school na walang problema, walang company na walang problema, walang simbahan na walang problema, walang cell group na walang kiskisan. Meron. Doon tayo tatalino. Doon tayo titibay sa buhay. Alam niyo po, hindi tayo nagmamatured po sa madadali. Karamihan, ang mabigat talaga nating struggle, tao pa rin. Tao pa rin po talaga ang ginagamit. Sino rito, o kahit labas muna sa church, sino rito may katrabaho ka, ang hirap kausap? Security guard ka pala, no, ikaw lang yung mag-isa sa kumpanya, pag nahihirapan ka pang kausap, baka masasamang espiritu yun. Imagine mo naman kung nagwa-work ka sa company, ikaw lang, walang boss, walang co-employee. Ang hirap kaya lalong magtrabaho po at wala pong ganun. Okay? Meron daw pong mga tao sa buhay natin, ang tawag is sandpaper people. Ano sa Tagalog ang sandpaper? Linga. Liha. Okay, nagugutom na tayo, no po? Puto na may linga. Liha. Parang parang Japanese ba yun? Liha. They rob you. Di ba they love yan? They rob you the wrong way, but they smooth out what doesn't look like Jesus. Ang liha magaspang, pero ang purpose niyan, pinuhin yung kahoy. Galing magaspang siya, pero tumutulong siyang maging pino yung kahoy. Yun ang purpose niya. May mga taong magaspang ang ugali, pero siya yung tumulong sa iyo para maging maunawain ka,
May mga tao talaga magaspang. Yung punong-puno ng pimples, ang gaspang. Nung teenager ka, ano po, no space for new messages. Yung nilagyan mo pa ng ano po, ano, basta ang idea is ganito, may mga tao talaga na minsan mahirap ispellingin, pero nagkataon ba yon na pinahintulot ng Diyos na ma-encounter mo sa buhay? Minsan ang mga tao na magaspang ugali, kasama silang binabago pa rin ng Panginoon. Huwag naman tayong mainip, ano po? O lagi kong dinideclare yan, ako ay Pilipino. Sabi natin lahat, ako ay Pilipino. Pinili, pili, at pino. Ako ay Pilipino. Pinili at pino ang ugali. Sana, pag sinabing Pilipino, magagalang. Sa ngayon kasi, ang mga Hapon, sila yung pinakamararangal, pinakamababait, more than sa food, more than sa location, ang binabalikan doon ay ang ugali ng tao. Ano po? So mga kapatid, meron ka bang liha sa buhay? Sino yung nagiging liha sa buhay mo na minsan somehow nahihirapan ka, pero yun ang tumutulong sa atin para maging mabuti ang ugali natin. Okay? Tingin niya po kayo saglit sa akin. Tingin niya po kayo saglit sa akin. Sabihin natin lahat, discipleship. Alam niyo ho, ang meaning ng discipleship ay pagiging katulad ni Jesus. Hindi ka nagiging katulad ni Jesus sa madadaling bagay. Hindi ka nagiging katulad ni Jesus pag ang kasama mo lang ay mababait. Mas nagiging katulad tayo ni Jesus kapag inaalaw ni God na maka-encounter tayo ng mga taong ang hirap namang sakyan nito, ang hirap namang unawain nito, pero pinili mong unawain, nagiging katulad ka ni Jesus para sa Kanya. Amen ho ba tayo doon? Kaya ang discipleship, hindi siya madali. It takes time. There is no such thing as an overnight discipleship. Bandang huli, mamahalin po natin ang isa't isa. Bandang huli, mas lalo nating maunawaan. Ako laging ito lang po ang hiling ko sa bawat isa. Take consideration. May mga taong kailangan talaga nating unawaan kasi hindi natin alam kung ano nasa likod ng mga bagay na yon. Saka, may pwede ka namang gawin to pray for them. Pag-pray na lang natin kaysa mainis ka, kaysa maasar ka, kaysa mapikon ka. Again, sa bandang huli, ipagpapasalamat mo ang mga taong, wow, nanloko sa iyo, pero doon ka natutong magpatawad. Ipinahiya ka, pero doon mo nakita yung idea na ang sarap ding magparaya, umunawa, at mahalin ang bawat isa. Sige po, malakas na palakpak ibigay natin sa Panginoon. Thank you, Lord. Oh, may natututunan po ba tayo? May natututunan. Taas ang kamay, lahat ng may liha sa buhay. Taas nga ang kamay. Lahat ng may mga taong medyo may liha. May liha. Ano po? Pambihira, ano? Hindi ko na babanggitin si Gary. From consumer to contributor, level up ka na. So, sa cell group, may liha din. Pero, number 4, sana pumunta ka sa cell group hindi para kumuha, kundi para magbigay. Oy, wag naman po kayong pupunta sa cell group para lang po mangutang. Katapusan na po sa cell group yan. Kasi pag umutang ka, mahiya ka nang umatin hanggat hindi ka nakakabayad. Kaya maganda, pumunta ka na lang, magbigay ka na lang. Ano po? So napakaganda po. Hindi ko naman sasabing masama ito, pero ang daming sinisira po kasi talaga, lalo nangangako ko, babalik ko rin pagdating ni Jesus. Sino po sa inyo po nangungutang, yun ang pangako mo, ibibigay ko, ibabalik ko pagbalik ni Jesus. Doon tayo sa alapaap magkita. Pag ganun po, wawasakin po ang cell group po natin. Okay, sabi mo sa katabi nyo po, utang na loob. Magbayad ka na. Nilibre kita ng iced tea, 29 yon. Hanggang ngayon, hindi mo pa bayad.
So dapat mag-level up na tayo. Kung una, pumupunta tayo kasi naipagpe-pray ako. Kung nung una, pumupunta ako dahil na-encourage ako. Pumunta ka para ikaw naman na mag-pray. Pumunta ka para ikaw naman na mag-encourage. Sana may dala kang lakas, baon, giftings, galing, husay, para mak-contribute po sa iba. Huwag kang magdadala ng saktong pamasahe. Sana ang dala mo sa bulsa mo hanggang 2 pamasahe. At kapag sakto naman ang pamasahe mo at ililibre ka ng kasama mo, kahit wala kang pera, bumunot ka pa rin. Para hindi ako na! Sure? Ako na! Mapapahiya ako, Lord. Hindi, wala talaga akong pera. Oy, pag ano naman, be sensitive, pag lagi ka namang inililibre, ano po? Lagi niya akong nauunahan hindi ka naman bumubunot saka wala kang pera. So, pumunta sa life group na may dala-dala. Ano po? Kung natulugan mo sa cell group, may magdadala ng pansit. Magdala ka naman ng 1 kalamansi para sa iyo. Ay, wala bang kalamansi? May isa ako dito Uy, hindi ready. So mga kapatid, napakasarap kaya ng lagi kang kahit papano po may share. Amen? Gusto ko lang palakpakan po ang mga nanay natin sa Magna Prime. Naglilingkod na po. Palakpakan niya natin yung mga nanay po natin. May nangyari po sa loob ng sasakyan pero hindi ko nasasabihin. Ano po? Grabe ho kami, nagka-traffic sa 2nd Avenue na kami bumaba kasi bumaha sa Arpapa, pati sa Limay. So sabi ko, aabutan na tayo ng service tayo. Sabi ko, sige, maglakad na lang po tayo. Ang hirap umihi, pag talagang ipit na ipit ka. So sabi ko, sige, sa susunod, magdadiaper na tayong lahat. Tsaka magdadala tayo ng portalet, po. So ang point ko is, grabe yung mga nanay natin, nagpakapi tayo ng konti, fathers, kasi napapansin ko, pag nagtuturo ako sa Magna Prime, inaantok silang lahat. Minsan sinisisi ko na ang sarili ko. Kaya sila inaantok, hindi ako magaling. Kaya sila inaantok, hindi ako mahusay magturo. Malapit na pong bumaba ang level of confidence ko. Kung 10, malapit na mag-3. Sabi ko, totoo bang ayaw nilang makinig o totoong pagod sila at inaantok? Kahapon po, naghanda kami ng kape. Tinapangan namin. Yung 1 linggo ang epekto. Alam niyo po, hindi pa ako nagtatanong, nag-e-amen na. Ilan yung malapit ng mamatay dito? Pagkatapos, pinakain namin ng ensaymada. Gutom din pala sila. Yung asukal nasa mukha na nila. Alam mo yung Triple J sa Blumentritt? Pag kumain, hindi ka pwedeng kumain na wala kang mantikilya sa mukha. Yung pag nakipag-uusap ka, bakit nagniningning ang mukha mo? Para Triple J to. So, kumain po sila, kaya hinahangaan ko yung mga nanay, naglilingkod na po tayo, nagbibigay pa rin, gasino na ang munting tinapay at maliit na kape, sa ganda at epekto ng napag-usapan po natin. Amen? Alam niyo po, yung kindness mo at generosity, marami pong humuhusay at gumagaling. Malakas na palakpak, ibigay natin sa Panginoon. Pastor Mac, baka makalimutan ko to. Next Sunday, Vision Sunday ng small group pa rin po. Kaya ine-encourage ko lalo na ibang mga volunteers natin sa outreach. Punta muna tayo. Hindi naman lahat. Kung sino lang available. Pwede po ba 9 to 10 nagkakape tayo? Pwede po ba? May iba talagang kape. Kasi meron na po akong Dunkin' Donut na nabiling kape. Matagal na po silang expired. Parang gusto kong ipagamit. May murang Dunkin', di ba, pag masisira na. Di ba meron ganon? Hindi, wag, masarap. So, Pastor Mac, maghahanda tayo, saka Ate Christy, pabibili tayo sa Triple J, Ate Beck, ng tinapay, Yun ang pinaka-Lord Supper natin, inumin niyo po ang napakainit na kape bilang tanda ng impyerno na mararanasan natin pag hindi umayos ang buhay natin. Hindi naman pong ganon. So, ganon lang. Konting variation lang tayo. Kasi baka umulan na naman, ang sarap lang bago nag-huddle, nagla-live group, 9 to 10, kapihan lang ho tayo.
Ang sarap nyo nagkakape, nagkikwentuhan lang tayo, ano po, at ibalik natin siyempre, of course, sa Panginoon ang lahat ng biyaya. So, i-mark lang natin to. So, 10 tayo magsisimula, pero come as early as 9 para magkausap-usap naman po at konting kapihan tayo. Okay? Siyempre, sagot na ng church natin yan. Bawat isa sa inyo, gamitin nyo ang mga gifts na yan para sa ikabubuti ng kapwa ninyo. Ako hindi ko po, nung nagpunta nga po kami kahapon sa Magna Prime, hindi ko po alam kung paano yung execution, kanya-kanya silang timpla ng kape. Ang galing. Yung mga nanay natin, kasama yung HR team, habang nagse-cell group, sila yung nagse-serve ng kape at tinapay. Habang nagse-serve ng kape at tinapay, sabi ko, maya-maya darating na po ang kabaong. Kasi pag kape at tinapay, laging parang may patay po, lalo na yung biskwit sa lata. Wag naman po yung ganunan po ang dadalin po natin. So napakasarap na tayo po, kung ano yung giftings mo, may gift ka sa paglilingkod, sa pag-aasikaso, marami sa church niyan. Ipaggamit po natin yung husay at galing po natin. Growth doesn't come from taking in more. It comes from giving out what you already have. What does it mean? Ang totoong paglago ay hindi sa mga bagay na nakukuha natin, kundi sa mga bagay na ibinibigay natin na meron na tayo. Kaya ang sarap ano po? Kung yung dati, nililibre ka, ikaw na nanilibre ngayon. Dati, iba ang taya, ngayon ikaw na yung taya. So, ang sarap po siguro ng life group natin kung ganito po ang atmosphere. Ano po? Kung ano yung galing at ano ang kaya mong ibigay, i-share nyo po sa grupo. May natututunan po ba kayo? Ilan ho sa atin dito dahil napag-uusapan natin to, sasama ka na ngayon talaga sa mga nagse-cell group. Yung talaga this week, hindi ka papayag na hindi umaten kasi malaking tulong po yan. Na-imagine ko po talaga yung mga per couples, pag-uusapan natin yan. Kaya yung Tuesday community po, yan vision po talaga natin para may mapupuntahan talaga yung mga cell group at mai-prototype natin, mai-model natin paano ba mag-cell group. Mabigyan lang uli ng buhay. Hanggang sa pag nirelease ka na, may idea ka na paano talaga magpatakbo ng cell group. Okay? Lastly, yun ang pinakagusto nyo po. Lastly. Sabihin niya natin, lastly. Ayan. Wag nyo namang ayusin agad yung bag ninyo. Iba nag-aayos na ng bag. Yung suklay, pamasahe. May huddle pa tayo, may offering pa tayo. Mas solid ang growth kapag united sa worship. Imagine kung lahat tayo sa cell group nag-worship tayo. Imagine kung lahat tayo sa cell group nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Mas solid ang growth kapag tayo iisa yung boses natin, iisa yung puso natin. Lahat tayo gusto mag-honor kay God. Lahat tayo gusto nating purihin ang Panginoon. Amen. Ang sarap po nito, tingnan nyo po sa passage nito sa Acts 2:46. Araw-araw, nagmi-meeting sila sa temple, sama-sama silang kumakain, sila na masaya at maluwag ang kalooban nila. Una, huwag kang papayag na magse-cell group po kayo. Unang cell group nyo, diniklara mo agad, prayer and fasting tayo. Pambira, ngayon lang kayo nag-meet, fasting agad. Ibang mag-connect ang kape, ibang mag-connect ang pagkain. Yung mga taong gusto mong makasalamuha, laging may pagkain tayong pinagsasalunan, kasama po yan. Pero may Word ni God, may Holy Spirit. Dito po, ang idea lang natin is, napakasarap ding magpuri sa Panginoon kung lahat tayo. May ipapanood po ako sa inyo kahit 2 minutes lang. Gusto ko pong panoorin nyo po itong video na ito. So, wag mo na, i-explain ko lang. Ang tawag natin, symphony orchestra. Ang symphony, sounding together ang ibig sabihin. Tunog na sabay-sabay, pero ang orchestra, eto yung mga taong binubuo ng mga taong tumutugtog. Grabe ho yan, Sobrang pangarap ko po talaga na mag-date kami ni Mrs.
na may orchestra, balcony, orchestra. Meron pa bang balcony saka orchestra sa sinehan? Yung orchestra po dito makinig. Kaya lang, ang idea ko lagi, parang sa ibang bansa ko lang nakikita, parang sa Italy, o yung isang nakita ko, tinignan ko nasa Singapore, yung mga musical score po ng Lord of the Rings, i-play nila. Kaba-browse ko po, nakakita ako ng soundtrack at epic movie soundtrack po ng Star Wars. Sabi ko kay Nanay Lena, August 30, manonood tayo, makikinig tayo, at aaten tayo. Ang ganda, may nakalagay ho doon, bawal lang short, bawal lang hindi naligo. Talaga, Hindi ba minsan pati umatin doon, mga nakatuksido? Ano po? So sabi ko parang ang cute nitong atenan. So sabi ko, sige nga. So nakabook na po kami. Pero hindi lang ito parang pangarap natin. Nakikita ko po ang church parang orkestra. Lahat kayo may dalang instrumento. Lahat tayo tumutugtog. Lahat tayo nagko-contribute. At may isang lalaki na nakatalikod na pinipicture kong siya si God at ang Holy Spirit na siyang kumukumpas ano ang kailangan nating gawin. This is very powerful picture, I believe, ng gustong ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Okay? Please watch this.
sige, okay na po yan. Gusto niyo po ba sa anniversary natin, may orchestra po, 25th anniversary? O, di ba? Alam niyo po, there is beauty. There is something mystery pag andoon ka. Yung narinig po natin, nakita natin, baka 2% lang of beauty. Iba yung andoon ka. Kaya kahit ikwento ko po sa inyo na ang ganda, hindi nyo po maunawaan unless pumaloob ka. Sige nga, Lori, anak, as I end this, gusto ko rin pakanta mamaya sa praise and worship natin. Uulitin natin yung Waymaker. That God is moving in our midst. Every time we gather, God is moving. At kapag gumalaw ang Diyos, ang pangit naman kung wala ka. Ito na po yung napipicture ko po talaga sa church, sa mga small group, sa mga outreaches. Yung ang ganda nung napapakinggan natin, ang ganda nung nararanasan natin, because mayroong Lord na kumikilo sa ating kalagitnaan. Totoong may problema, pero totoong lamang ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Can I hear amen? Seryosohin kaya natin ulit talaga ang cell group. Yung wag ka lang naka-attend. Wag mo na puro issue yung pag-usapan natin sa cell group. Balik ka lang. Balik ka lang. Gawin natin, kaya nga life group may buhay. God moves in unity, not in isolation. Siguro wala na hong ibang pinakamasaya bukod kay God, kundi si Tatay Loy. Yung makita ka na may totoong cell group ka na sinasamahan. Sabi ko, Lord, paano ko po kaya ma-model bukod sa pag-handle ng Tuesday community? Alam niyo ho, this week, 2 siguro yung minute ko. Nagkaroon din po ako talaga ng vision. Kami mga pastor, turo ng turo. Pero kapag tinanong niyo ako, Pastor, meron din po ba kayong cell group na mga pastor? So, parang ayoko nang dumating ang pagkakataon na puro tayo nagme-mentoring sa mga pastors din, kasi ang dami rin yan. Parang nag-envision ako na sana, kung 10 sila, igalang ko yung 10 na galing na yon. Lahat kami may maibibigay, lahat kami may maiko-contribute. Wala lang po sa picture, pero kami po nila Pastor Manric, Pastor Sandy, Pastor Alan Morales, Pastor Alvin Bondok. Minsan lang kami magkita, pero yung content, yung value, parang 3 months o 1 year, pakikinabangan mo, yung mga naging kwentuhan po namin at pag-uusap po namin. At kitang-kita ko po yung pagiging authentic. Hindi lahat ng pagkakataon sabay-sabay kami, pero may time. Kapag may kailangang oras kami magkita-kita para mag-meet, nagagawan po namin ang paraan. Pangarap ko sa iyo, huwag ka lang umaten. Huwag lang tayong may attendance. Kailangan meron tayong planted o na-plant ho talaga tayo. Itanim mo yung sarili mo sa lugar na pinaglagyan sa iyo ng Diyos. Whether outreach man yan, whether life group man yan, wag lang attendance. You need to plant your church sa lugar na pinaglagyan sa iyo ng Panginoon. Tingnan natin, nandito ba sa hulihan, yung Tuesday community natin. Masaya naman po ako pag nagpipreach po ako. Pero iba po yung dynamics kapag nag-uusap-usap kayo na kahit konti lang, hindi wag naman chismisan kahit konti lang, pero ang sarap naman ang napapakinggan ko dito. Si Derek ng Magna Prime.
Ewan ko ho, pero sobrang natutuwa lang ako sa Lord. Sabi kasi na Ma'am Sab, umiiyak siya nung wedding namin na nagsashare siya, sabi niya, alam mo, Pastor Lloyd, hindi ko alam kung sino yung pwedeng mag-disciple sa asawa ko. Napakainit ng ulo niyan. Sabi ni Yaya Che, yung binaptizan po namin, Pastor Lloyd, nang hindi pa nakakakilala si Sir Derek, pag pinulot mo yung mura niya, isang sako kada araw. Ngayon, grabe yung transformation. Grabe yung nagpapabago talaga ng buhay ang Diyos. Pwede po kayong mabago kahit papaano sa ganito, pero mas mababago kayo sa small group. Pagkatapos kahapon, nung umaten siya, bihira na siyang umaten po sa Saturday service namin. Sabi niya, Pastor Loy, lakad lang tayo, pakikita ko yung bagong ginagawa namin na warehouse. Medyo close kami sobrang naasiwa lang ako. Yung habang lumalakad kami, yung nakakabay siya sa akin. Pastor Loy, grabe yung ginawa ng Diyos. 15 minutes lang siguro yon. Ito, yaman-yaman nito, napaka-humble. Ito, ang taas-taas na nito. Pero, ang kwentuhan lang namin, paano unawain yung mga taong minsan mahirap maunawaan. Nagsashare lang siya. Iba-ibang hat ang gamit ko, Pastor. Yung katulad ng ginagawa natin sa church, sabi ko, ang galing ng mamang ito. Minsan wala kang idea, hindi lang yung pagsasalita, pagkain. Meron tayong pinag-pray ka sa leeg. Di ba, minsan yung konting tapik lang, very powerful. Paano ko kaya sasabihin sa inyo sa umagang ito? Na hindi ang cell group ang may kailangan sa iyo, kundi sobrang kailangan mo ng cell group. Pwede naman magsimula kahit magulo Pwede naman magsimula, sabi ko nga wag naman sana dumating ang pagkakataon na mangyari sa atin ng Israel sa Iran na digmaan. Hindi na natin kayang mag-gather ng malaki. Ang pupuntahan mo, cell group mo. Ang pupuntahan mo, maliliit na grupo. Yun talagang connected ka. Kasi ang hirap tawagan ng taong hindi ka connected sa Kanya. Tingnan niyo po itong Tuesday community natin. Ang pangarap ko lahat ng cell group, sana maka-attend ka man lang para makita mo uli paano ba mag-prototype ng cell. At I challenge po to all leader of prayers, walang exempted. Kahit po ako, pastor, kailangan ko ng cell group. May cell group ka na ba talaga? Dalawa yung kumurot sa puso ko na tanong. Nagse-cell group pa ba yung mga leaders namin? Pangalawa, kung nagse-cell group sila, ano kaya yung pinag-uusapan nila? So dito pinanganak ang Tuesday community. Sana minsan makadalaw ka rin dito. Sana minsan makadalaw ka rin kasama ng cell group mo. Huwag naman yung sobrang dami. Kahit 3 lang kayo, kahit 6 lang kayo. Eto po yan. Course, saglit nga, Course. Nakita kita Sige. Huwag kang kabahan, Course. Palakpakan niya natin si Course. Praise and worship, angat na kayo. Sige. Dito na kayo sa itaas. Kantahin natin yung Waymaker, Pero interviewin ko lang si Course, saglit. Ngayon ba birthday? Next week, birthday ni Course, Okay. Course, ilang beses ka na rin naka-attend sa Tuesday community at sa mga ibang pinapatawag po natin na mga special gathering. Course, paano mo ikikwento sa kanila yung nararanasan mo every time na uma-attend ka ng Tuesday community? Yung talagang na-offend ka ba? Na bumaba ba ang pananampalataya mo? Maging honest ka sa oras na ito. Anak, ano yung natutunan mo? Ano yung naranasan mo? Tay, siguro yun nga po katulad nung sinabi ko din nung nakaraan, mas papahalagahan mo yung relationship mo muna sa Panginoon na
talagang mas mauunawaan mo pag yung merong, hindi yung madami kayo, hindi yung puro maingay lang, kundi yung mas maiintindihan mo kung ano yung purpose mo na kung bakit ka nagpapatuloy sa Panginoon. Most especially po yung pagpapalalim sa Lord through devotion, prayer. Kasi minsan po sa sobrang busy natin, na aano na po natin, minsan nahuhuli na, tanghali na yung devotion, pero mas naunawaan ko po yung lagi mong nire-remind sa amin dun sa topic mo doon, Tay, yung talagang nag-impart sa akin yung prayer walk sa umaga, mag-devotion sa umaga, at the same time talagang i-apply yung mga natututunan po. At yun po yung sobrang na-appreciate ko doon sa community po natin ngayon. Okay, one last question na lang, course. Tiyak andito sila. Natutuwa ka ba sa mga kasama mo at sa ibang mga umaaten? Sa grupo mo muna, pwede mo ba silang i-affirm? Habang umaaten ka, ano yung magandang nakita mo sa kanila? Sobrang nakakatuwa din po, no, na talagang biyaya ng Panginoon na hindi ko po ina-expect na marami akong mas makikilala pa dito sa community na to, lalong-lalo na yung katulad ng mga, hindi po kasi kami magkaka-age, Tay. Pero na-appreciate ko yung wisdom nila na somehow ako hindi ko maiisip na wala talaga sa age, Tay. Nandun si Tita P, sobrang grabe din yung prayer. Pagdating sa prayer, nandun si Gab. Para, eto kala ko engineer lang to pero sobrang talented din sa media. Si Shekaina, grabe din yung wisdom bilang sa kabataan po at sa alab. Kaya ang dami, Tay, si Raj din bilang hospitality na ako po parang mahihiya ako sa sarili ko na parang wala ka ba talagang gagawin para sa Lord. Kaya sabi ko nga, no, kahit malayo, maulan, from Tamara, dadaan ka ng NLEX, hindi rin po mura. Parang, hindi Lord hindi rin mura. Pero imaginein po parang 500, 600 para lang makapunta doon. Pero hindi naman yun yung talagang purpose ko. Ang purpose ko is talagang mas lumalim yung spiritual ko, tayo. Palakpakan natin si Corsen. Happy birthday. Grabe, no? Gumastos ng 500 to 600, makarating lang, pero yung natutunan, yung karanasan is priceless. Amen? Tayo po tayong lahat. Awitin natin yung Waymaker and after that, magde-declare tayo, hallelujah, ng revival ho talaga sa mga cell group at life group. Kailangan mo ng kasama. Kailangan natin ng mga taong nagmamahal sa Diyos na dadalin ka para mas makilala mo siya at maranasan mo siya. So after this song, I will pray for you. I will pray for you. Come on. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. We worship you, God. I worship you. You are here. You're healing every heart. I worship you. I
worship. You're turning lives around. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Come on! That is who you are. 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 Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Jesus. This coming Wednesday, meron tayong fusion. Kaya giveaway muna tayo ng konti sa Tuesday. So Wednesday tayo attend. Dito na po kayo, in a sense, mag-cell group if you want, with the word from Tatay Rapi. Gravity po itong ginagamit ni God para tayo paapuyin. Walang talo kapag ikaw ay dumalo, dala ang puso na gustong matuto at magpaturo. Kailangan natin ng isa't isa. Kailangan nating lumago sa isa't isa. Kailangan natin ang ating Panginoon. Don't miss the opportunity na patuloy na maranasan ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. Marami sa atin dito, kaya ka nakapagpapatuloy, may grupo kang sinasamahan na inilagay ng ating Panginoon. You should plant yourselves in the cell group.
You should plant yourself in the community ng mga taong nagsasama-sama para sa Diyos. Walang ibang sikat, walang ibang totoong magaling kung hindi ang ating Panginoon. Taas natin yung dalawang kamay natin sa Diyos. Kailangan ka namin, O Diyos. At kadalasan, ang ginagamit mo para kami tulungan ay ang mga tao rin na inilagay mo sa aming buhay. Salamat sa mga taong ginamit mo para kami palakasin. Salamat sa mga taong ginamit mo na nagturo sa amin ng maraming bagay. Sa panahon na walang-wala kami, may mga taong ginamit ka para maniwala na may maganda kaming bukas, na may magandang buhay na naghihintay sa mga taong naglilingkod, nagsasama-sama, na ang isang layunin ay itaas lamang ang iyong banal na pangalan. In the name of Jesus, we rebuke spirit of isolation. Gusto niya kaming ilayo, malungkot, masira ang buhay, pero ang gusto mo, O Diyos, buuin kami sa pamagitan ng maliliit na grupo. Palakasin kami sa pamagitan ng maliliit na grupo. Palakihin kami sa pamagitan ng maliliit na grupo. Panginoon, pagpalain niyo po kami, O Diyos, sa linggong ito, lahat na magsasama-sama, Panginoon. Panginoong Jesus, lahat na mag-aaralan, O God, lahat na mag-join, Panginoon, tulungan niyo po kami, O God, na maging consistent, masimulan na namin, tuloy-tuloy, O God, na sa City of Caloocan, sa City of Manila, sa lahat ng mga outreaches, O God, may maliliit na grupo na nagagather upang makilala ka at ipakilala ka, O Diyos, sa maraming tao. Thank you so much. Whatever we accomplish, whatever we receive, we give you all the glory, praises, and honor. In Jesus' name, amen at amen. Come on, yung mas malakas pa akong palakpak para sa Lord.